Ako si Alan Double Alpha Alcedo. Paagi sa ginimong pagpakigangot ko programa nga sa Deputy Chief of Mission ag Consul General Honorable Danilo T. Ibayan kung Embahada at Pilipinas sa Holy See. Nasayuran nga bupang mga tao rong wana kasayod kung ano rong pagkaiba kung ginatawag nga Vatican ag Holy See. Rong Vatican ay pinakamaisot nga independenteng estado sa bilog nga kalibutan nga namutang sa Roma, Italia. May kagaparon nga 44 ka hektarya lamang, may populasyon nga nagasobra sa 800 ka mga tao, nga ginestablisar ko 1929 paagi sa Lateran Treaty. Hambal pa ni Consul General Ibayan, ro ginatawag nga Holy See hay bukon it mismong Estado it Vatican, kundi rondaya it ana rong universal government kong simbahang Katoliko Romano. The term Holy See means, yun po yung gobyerno ng Vatican. So, kasama na po yan lahat ng Roman Catholic churches all over the world. Holy See. Yan po yung gobyerno ng Vatican. So, sa madaling salita, Vatican, yun po ay yung estado, yung bansa. Ang Holy See ay yung gobyerno. Opo. Sa ngayon, ano po ang mga serbisyo na nais nating ipaalam sa ating mga kapatid na nais pong lumapit sa inyo? Actually, dito po sa Holy See, ang mga embassies ay karamihan walang consular section. Mm-hmm. Kasi yung mga bansa nila, dito po, katulad ng embassy ng Philippines, ng Pilipinas, bukod po dito sa Vatican, meron ding embassy sa Italy. Mm-hmm. So, normally, yung embassy sa Italy ang nag-handle ng kanilang mga consular services. Mm-hmm. Hindi po dito sa Vatican dahil ang hinahandle po ng mga embassy sa Vatican mainly on political matters and social matters. At dito po sa Holy See? Sa Holy See, dahil nga marami din tayo ditong mga religious, mga Filipino Roman Catholic priests and nuns, kaya po naglagay din tayo ng consular section para matulungan ang ating mga Filipino religious dito sa Italy. Ang estimate po namin sa ngayon, at present, meron tayong mahigit kumulang sa mga 3,500 hanggang 4,000 Filipino religious dito sa Italy. Scattered all over Italy po yan, magmula sa north, sa Torino and Milan, up to the south, Reggio Calabria and Palermo. Mostly, what are the concerns po na nilalapit sa iyo ng ating mga kapatid po na nangangailangan ng assistance when it comes to religious matters? Well, dito po is dahil yung mga mother at pare natin are provided with all the amenities in life ng kanilang mga congregation, so wala po silang reklamo kasi they are living a very comfortable life. Excellent po yung kanilang mga facilities. They have big religious houses, nandyan lahat ng mga pangangailangan sa buhay, amenities. They have comfortable lifestyles, kasi minsan pa nga sila ang namimigay ng mga pagkain sa ating mga co-Filipinos dito sa hanggang dito sa embassy. Minsan, Mr. Alcedo, nagbibigay sila ng chocolates or biscuits. Sila pa nagbibigay? Yes, kasi yun ang sobra nilang pagkain sa kanilang mga congregation. So, binibigay nila, pinamimigay nila yung hindi na nila makayang makonsume. Ano po ang... So, in short, walang problemang inilalapit ang ating mga Filipino religious. Na unlike sa kabilang embassy na marami po tayong overseas Filipino workers dito sa Italy, so marami ring mga problemang nilalapit sa embassy sa Italy, Philippine Embassy sa Italy, para mabigyan ng solusyon. Pero dito po sa Philippine Embassy to the Vatican, to the Holy See,
So far, since maging Consul General po ako dito, walang lumalapit na madre o pare na may problema. Dugang pa nga ginpabot ni Consul General Ibayan, Rwandang mayadayad nga mga nahimuan para sa mga pumuyong Pilipino sa Italia. Well, last year po ay meron tayong significant accomplishment ng embassy. Ito po ay proyekto ni Ambassador natin, Mercedes Tuason. Nagpatayo po tayo ng isang Rizal Monument. Kasi dati maliit lang yan, it's a Rizal bust lang. So maliit lang po yun. Ngayon talagang monumento na. Ang ipinatayo doon sa isang malaking plaza dito sa Roma na ang pangalan ay Piazzale Manila, na kinuha din po yan sa pangalan ng ating capital city na Manila. So ang pangalan noong plaza is Piazzale Manila, na kinaroroonan ng pinatayong monumento ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. So, yun lang po, Consul General Ibayan. Kung mayroon pa po kayong nais na sabihin, you can go right ahead, sir. Well, gusto ko rin pong i-remind sa lahat ng mga kababayan natin na sa ngayon po tayo ang pangatlong pinakamalaking Catholic country in the world. Pangatlo na po tayo kasi marami na ang ating population. In terms of number, tayo po ang third largest Catholic country in the world after Brazil and Mexico. So pangatlo po tayo, pang-apat ang United States. But in terms of percentage, ang pinakamalaki rin pong mga Catholic countries ay Italy, kasi ang sa Italy 97% of Italians are saying that they are Catholics, declaring that they are Catholics. Pangalawa ang Poland, pangatlo ang Spain and Portugal. Pero dahil po mas malaki ang population ng Brazil, Mexico at Pilipinas, kaya itong tatlong bansang ito kasama tayo ang lumabas na pinakamalaking Catholic country sa buong mundo. Kaya po iyan ay isa nating malaking katangian. That is why we have excellent relations with the Holy See authorities. Sir, lastly, about the coming canonization, ano pa niyo masabi sa ating second Filipino saint to become a saint? Well, isa pong malaking karangalan yan sa atin na magkaroon tayo ng pangalawang Pilipinong santo. So sana po ay makatulong yan sa ating mga pangangailangang spiritual. Meron tayong isang santo na naman na pwede nating hingan ng ating mga petitions, mga kahilingan. At karangalan po natin na magkaroon ng pangalawang santo kasi mahirap po talagang mag-produce ng isang saint ang isang bansa. So sa ngayon po, pangalawa lang nating santo si magiging Saint Pedro Calungsod. Salamat po ang ating Deputy Chief of Mission and Consul General Danilo Ibayan. Ako si Alan Double Alfa Alcedo, Balitang Roma Online.